After defeating incumbent Congresswoman Mitch Kahayon-Uy, his comeback marks another chapter in his long political career. This despite allegations of sexist remarks and legal maneuvers to halt his congressional campaign. How does Congressman Edgar Erice plan to navigate his return to Congress, and how will he address the pressing concerns that confront Caloocan's 2nd District? Joining us is Congressman-elect of the 2nd District of Caloocan City, Congressman Edgar Erice. Good morning, Kong Eric. Good morning. Edgay. Sorry, sir. Apologies. Tumatakbo isip ko. Kong Edgay, sir. Apologies, sir. Okay. How are you doing, sir? Okay naman, George. Okay. Sir, anong pakiramdam na magbabalik kayo sa Kongreso? Well, I've been in Congress for 4 terms, so mas maraming natutunan, of course. So, mas maraming ideas on para sa aking legislative agenda for this Congress. Did you expect this, sir? In terms of, kanina kasi sa kaso ni Kong Mark, sabi niya laging siya sa survey by 7%, pero iba yung lumabas. Ganon din ba sa ang akin, naramdaman niyo? I was down by 6.2%. Wow, okay. Mga 3rd week of April. Pero landslide yung panalo niya. Landslide. Hindi ko in-expect. Akala ko it's a tight race. Kasi when the INC carried me, so sabi ko, ano na to, tight race na to. So, pero nagulat ako. Pero meron kasi akong ginawa because of the ayuda eh. Yan yung same thing with Mark. Ayuda, di ba? Ayuda. Yes. Hundreds, tens of millions of pesos being paid to voters until May 2. So, talaga naman napakamahirap na. Siguro mga 150, ang estimate ko 150 million yung Ilabas? nailabas eh. So, 3,000 to 5,000. So, na-explain ko sa mga tao mabuti kung, na hindi ito makakapag-angat ng buhay. But sir, help us understand that ayuda, no? Legal na ayuda to na pinayagan ng COMELEC. Pinayagan ng COMELEC, tapos I think yung DSWD, template talaga ito para gamitin sa elections. Template talaga ito na magamit. At masama, tingin ko, yan yung pwedeng imbestigahan kasi tingin ko na-corrupt din yung mga employees ng DSWD. Kasi, nababayaran, hinahati. Ano yan, common knowledge yan sa Caloocan, hinahati yung ayuda. 5,000, 3,000, 2,000. Tapos, ang template, yung mga barangay captains, sila yung implementors. Sila yung mga naglilista. Pero, you can only be implementer if you are with the incumbent. Pero pagka hindi ka incumbent, alam naman ng mga hindi incumbent na pagka hindi, kaya out of 118 barangay captains, only 17 supported me. Pero paano nyo pinaliwanag ito sa mga constituents nyo, yung ayuda na yan? Sinabi ko sa kanila na unang-una, hindi naman kahit paulit-ulit silang bigyan, hindi naman makakapagpaangat ng buhay. At ang masama, babawiin din sa kanila yan in terms of taxes. Kasi the more that we spend money na wala namang production, wala namang production yan, walang return of investment, utang lang ng mga utang ng Pilipinas. Highest in the history, the country's history, ang utang natin as of, I think, March is 16.6 trillion pesos. So how many billions will be paid for that for every year? So saan kukunin yon? So magre-raise ng taxes. Kaya nga yan, di ba meron ng talks that we will raise the capital gains tax to 10%. So ipambayad ng utang to. That's true. So ngayon, sir, can you tell us, paano naiba itong pagtakbo mong ito this time compared to the previous ones? Kasi kayo naman, veterano na kayo sa pagtakbo. Yes, I've been in politics for about 50 years. I'm 65. I started when I was 15 years old, when I was KB chairman and president of the Kabataang Barangay. During the, after martial law, 1988 is the first local elections Yes. after martial law. Kandidato na ako. So anong unang tinakbuhan niyo, sir? Councilor. Councilor. Okay. I've run 13 elections. Wala akong pinalagpas na elections after martial law. 13 elections. I won 8 and lost 5 elections. Pero hindi ako tumitigil. Bakit, sir?
commitment ko na yan sa sa city ko, sa mga kaibigan ko na patuloy akong sinusuportahan. Hindi kayo nadidishearten? Sabi nyo kasi 8 wins, 5 losses. Hindi kayo nadidishearten every time natatalo kayo? Hindi, kasi marami naman ako natututunan eh. What are the lessons of when you lose an election, sir? Well, to improve myself, marami akong kulang. Nung una akong tumakbo, I was 27 years old. I lost 6 councilors, pang 7 ako. In 1992, I ran again, 6 councilors uli, pang 7 uli ako. Nanalo ako nung 1995 na number 5 ako. Pero dahil sa mga natutunan ko, mabilis yung pag-angat. I was congressman, vice mayor. Sir, what could be the biggest lesson that you've learned from running sa election? Well, ang importante, sa akin, God-given eh. For example, now, insurmountable yung mga odds eh. Elect, COMELEC, tapos yung ayuda. Yes. Talagang it tested my limits eh. Oo. Yung ako, very positive thinker ako, very determined. Pero ngayon, itong na to, talagang it tested my limits. Pero pagka ganun, isa lang kinakausap ko eh. Tapos lumalakas na naman ang loob ko. May divine intervention. You always believe in divine intervention. Now, sir, let's talk about this. 1 week before the election, you were asked by COMELEC to explain the supposed sexist remark that you did daw po. Here, in Billionario. Yes, sir. Oo. Well, sa tingin mo, saan naabot yung issue na yan? And of course, alam naman natin that the COMELEC still has I was already proclaimed, so wala nang jurisdiction ng COMELEC sa akin. So if ever yung aking opponent, she can file a protest with the House of Representatives Electoral Tribunal. But are you hearing like I don't know. Kasi I beat her twice pero lagi siya nagpo-protest eh. Well, have you tried reaching out to Mitch Kahayon, sir? Well, dati naman, hindi. Sa akin naman, walang personal eh. Talagang sa akin, issue-driven naman yung campaign ko eh. And you're willing to work with them in case? With her? In case. I mean, if you have projects. Yes, of course. Why not? Why not? With everybody. Wala namang personalan. Basta, ang importante lang kung magkasundo kami sa prinsipyo. Sure. Siyempre, naiiba yung kaso nyo kay Kong Mark kanina kasi yung mayor niya nanalo. Yung kaalyado nyong tumakbong mayor ay unfortunately hindi nanalo. How will you? Hindi, wala naman ako kaalyadong mayor. Okay. I run independent. Okay. As an independent candidate, sir, are you willing to work with yes, alam mo, kami nila Oka, malapitan, ni Mayor Oka, ni Congressman Oka, ni Mayor Along, magkasama kami, hindi kami magkasama. Wala namang problema. Basta sa akin, ang importante, kung meron kaming pagkakasunduan para sa bayan, magkasundo kami. Ngayon, kung di kami magkasundo sa isang prinsipyo, di kanya-kanya lang ng prinsipyo. Wala namang personal. Hindi ba natatalo, sir, yung taong bayan kapag ganyan, hindi nagkakasundo yung mga... In terms of services, okay sa akin. Kasi meron ako may mga basic principles ako as a liberal party. For example, I'm the author of the Anti-Political Dynasty Bill for Congresses. So, hindi ko naman pwedeng isuko yun. Di ba? Sir, may mga rumors na meron kayong alitan ni COMELEC Chairman George Garcia. Is that true? Well, hindi naman alitan. Actually, I filed cases against COMELEC and with the Supreme Court and the Ombudsman because of this Miro deal. So, yun lang. Meron naman akong legal points. It's already with the Supreme Court, kaya hinahayaan na natin. But what do you think of the conduct, sir? At so paggamit nitong mga makina na bago from Miro during the elections? Well, ang pinaka-importante sa akin, matapos yung random manual audit. Okay. Doon natin makikita yung accuracy nung bilang eh. So, tapusin muna natin. Kaya ayokong mag-judge sa kanila ngayon hanggang di tapos yung RMA. Yes. So from that, siguro, ng gagawing audit na yan, doon natin malalaman kung may nangyari. Alright. Kasi it's the first time that we use this machine. So,
Parang 2010 yan eh, yung when we first used Smartmatic. Ganun din yung naging sistema. Talagang maraming talagang pagbabago. Maraming talagang pagbabago. Tingin ko may isang parang lumalabas talagang itong sistema na ito is not a combination of the DRE and the OMR system. It's just OMR na nilagyan lang nila nung isang monitor na maliit. Na tingin ko unnecessary. Nung bumoto ako, nakita ko unnecessary kasi di na naman tinitingnan ng mga voters yun. Ang kinukuha nila yung receipt. Kasi pag tiningnan ng voter, ilang seconds lang wala na eh. Mawawala na. So hindi mo na makikita talaga lahat ng mga binoto mo. So ito na lang talagang pagbabatayan mo. So this is a unnecessary expense. Anyway, itong Miro machine na to, we can only use that for the 2025 elections kasi list lang naman. Okay. So there will be another selection process in the 2028 elections. But will you call for a congressional hearing kapag naupo na kayo para imbestigahan itong usapin sa Well, there's already a committee that's tasked to do that eh. Yung sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House at yung JCOC, yung Joint Congressional Committee on Automation ng Senate at ng House. So, I think they will do that. Now, sir, Caloocan, may mga studies. Caloocan is said to be the poorest city in Metro Manila. How do you intend to improve the lives of your kababayan, sir? Well, yung sabi ko nga, this is my, hindi ko naman maiwasan, this is the last years of my service to the government. Kasi nga, siyempre, I'm already 65. Siguro 5-10 more years. Kakalog na rin yung tuhod ko. So sabi ko, this is my last mission. May pinangako ako na 4 na bagay na simula next week. Papahinga lang ako nitong week na to. Next week, sisimulan ko na mahirap kasi una, trabaho instead of ayuda. Okay. So I will convert my office as a placement agency. Yung mga gusto magtrabaho, hanapan ko ng trabaho. Yung network ko in the business and in government, gagamitin ko. So yun yung una, yun yung magpapaangat ng buhay. Second is education. Tingin ko yun yung pagsusumikapan ko sa Kongreso, maibalik yung scholarship program na nawala at yung computerization ng mga public schools. Kasi with the technology now, the advanced technology now, ChatGPT, yung AI, mawawala ng maraming trabaho yung mga kabataan natin, yung future generations, kung hindi i-prepare yung mga public schools. And majority of the population studies at public schools. So dapat maalam tayo doon. Dapat computerization ng public schools. So yan yung third is instead of ayuda, seed capital. Seed capital. So convert natin yan, yung seed capital. Iayos natin yung mechanics of implementation ng pagbibigay ng tulong. Pero dapat hindi na ayuda. Siguro yung extreme cases na lang, yung IX, kung tawagin yun kasi for talagang individuals in crisis situations. Talagang dapat crisis situation. Ang nangyari, pambayad sa boto eh. Pambayad sa boto. Panglagay sa mga kapitan. Kasi kaya yung mga kapitan, talagang gustong-gusto ito. Kasi 5,000, nakukuha nila 1,000, 2,000, umisan 3,000. Pag matakaw yung kapitan, 1,000 na lang. Kaya nga sinasabi ko, bakit si ate nakakatatlo na? Kasi nga, malapit sa barangay. Bakit si kuya, lagi na lang siya? Kasi payag siya ng hati. Pati yung tanod dito, yung tanod, may komisyon, 500. So, ibig mong sabihin, hindi natatanggap ng buo? Hindi. So, gagawin niyo doon, sir? What will you do? Dapat i-account yan ng DSWD. Okay. Madali, maraming ebidensya. Isang tao, iba-iba lang ng picture, iba-iba lang ng damit, tapos apat na nakukuha niya. And may hawak kayong ebidensya to prove Yes. that? Okay. May mga testimonies, may mga affidavits. Kanina, sir, nabanggit niyo yung tungkol sa scholarship ng mga bata. Ba't nawala yun? Nawala sa Caloocan lang Nawala ba yun, sa sir? CHED. Sa CHED, yung hindi nabigyan ng budget. Hindi nabigyan ng budget. Okay, so gusto nyo ibalik yun? Yes. Kasi dapat, instead of ayuda, dapat yung talagang makapag-aangat ng buhay. Yun yung dapat na gawin ng government. So, I will file, siguro ang first agenda ko is to file
amendment to the GAA para i-convert na lang yung natitirang pondo ng AKAP into seed capital, sustainable livelihood, or meron akong proposal na mas mabigyan talaga ng mga maliliit na negosyo, sapat na puhunan para sa maliit na negosyo. Kasi itong 5,000 hindi yan sapat eh. Dole out lang yan. Oo, that's true. So, pangalawa, ang nabibigyan niyan, yung hindi naman kailangan eh. Pang-inom nga lang sa pang-tong eats eh. Well, mas mahirap yun, sir, kasi dapat nalalaman talaga natin kung talaga bang ginagamit sa intended purpose. Hindi nagagamit. So, bigyan natin ng sapat na puhunan. Pero mas mahalaga sa sapat na puhunan ay yung kaalaman. So, kung magbigay ka ng puhunan, magbigay ka rin ng kaalaman. Subaybayan mo, bantayan mo, para umangat yung buhay. Pero sino dapat, yan yung gagawin ko. Pero sino dapat ang nag-implement niyan? Should be the LGU or the... Both can do that. Depende sa program implementation. Dapat nga, yan yung nagawa ng DSWD na guidelines na talagang mas maayos, na talagang masisiguro nila na hindi masasayang yung pera ng bayan. Ngayon, anong nangyari? Yung ayuda, campaign kitty ng mga incumbent. Campaign kitty yan ng incumbent. And sa tingin nyo, dapat hindi talaga yan ginagamit sa ganyang purpose at hindi talaga dapat nire-release sa panahon ng election period? Yung AIX, pwede yan, pero very limited. Kahit na eleksyon pa yan, kung may namatay na hindi naman palibing, bigyan mo. Pero very limited. Ang ginawa ngayon, talagang parang lollipop na pinamigay, parang sa mga bata na para tumahimik. Well, we're opening our show sa DSWD at sa mga local government regarding that para masagot naman nila yung sinasabi ni Kong Egay. No, sir, kayo ay batikan sa politika. Yes. You are from the Liberal Party. Yes. Now, that papasok kayo rin sa Kongreso, anong usapan ng Liberal Party? Saan kayo mag-a-align? Will you be joining the majority or the minority? Mag-uusap pa kami. Alam mo, ang Liberal Party ngayon medyo hindi na nag-uusap. Kasi alam mo, na-shock din kami. When we started, nasa tawag sa amin, Volkswagen Party. Kasi kasya kami sa Volkswagen. Sobrang konti. Tapos nung nanalo na si Pinoy, naging kami, Jumbo 747. Ang dami namin. Pagkatapos nung nawala na si Pinoy, na-demonize ang Liberal Party, tricycle na lang kami. So ngayon mag-uusap-usap kami. Baka Volkswagen na kami uli. So wait lang, sir. So ibig niyong sabihin, itong election na ito, hindi kayo masyadong nakapag-consolidate ng forces ninyo? Yes, as a party. Kasi I think natatakot yung iba na dahil because of the demonization of the party, natatakot na magpa-identify sa LP member. So kumbaga, itong kinakatakot ninyong ma-identify with the yellow, mukhang lumalabas ngayon, sir, parang binabanggit nga na ibang political analysts, it's the yellow resurgence. Anong tingin mo doon, sir? Well, kaya nga, ang problema kasi namin, sabi ko nga noon, minsan dumating na sa punto na we became popish than the Pope, na hindi na namin kinakausap yung yung frame of mind hindi namin dapat nagre-reach out kami parang sa lahat. Parang nasa pedestal, ganun, sir? Yun ang tingin ko na is naging problema namin. So dapat talaga, we should learn to work with others kahit na hindi namin kaalyado at hindi namin kasundo sa prinsipyo. Meron pa rin dapat pagkasunduan. May common denominator para sa nation building, para sa community building. Dapat laging may common denominator. Now, let's talk about Bam Aquino, sir, and Kiko Pangilinan. Yes. Hindi lang basta pumasok sa Magic 12. Top 5. Oo, nasa top 5, sir. Anong reaksyon nyo dyan? Well, nagulat din ako kasi nga sa surveys, wala naman talaga. So, tingin ko ang isang bagay, tingin ko nagkamali ang administration. Nung pinadala nila sa The Hague, si Presidente Duterte. Kasi ang tingin ng mga tao, parang nakadapa na, tinapakan mo pa eh. So tingin ko yung nagkaroon ng sympathy. Tapos naghanap ang mga tao ng magpo-provide ng check and balance. At nakita nila amongst the candidates na may skill for
providing check and balance si Kiko sa si Bam. And you think it's a good strategy na hindi sila nakisali sa bakbakan sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcos? Tama. Tama yun. Tama yun. Ngayon, at least independent sila. They can provide a check and balance with both. Sir, ang mensahe ng Pangulo sa sa gobyernong tapat kasama lahat. Medyo katunog ng campaign slogan ni Leni Robredo before. May mga ibig sabihin ba ito kung kayo magbabasa nun? Well, may 3 years pa si Presidente Marcos at wala namang masama na magbago ng sistema. Ayusin. Kasi ang kanya naman talagang campaign promise is unity. Pero hindi yun na nangyari. So baka pwede siyang mag-shift uli sa magpakumbaba para sa lahat ng sektor ng lipunan para magkaroon ng pagkakaisa. Pero sir, may tinatanaw tayo ngayong impeachment sa Senado. And how will it change the political dynamics kapag ganun? Yun nga, dapat I think the President should provide leadership in this kasi maliwanag na hindi lang makakaabala sa gobyerno. Meron pang mga legal questions. So, will he indulge in solving the problems of government or he will indulge in resolving this issue? It's a surprise also that Akbayan became the #1 party list, no? With Shell Jokno being the first nominee. Same thing with the Bam and Kiko na merong nakita ng tao na they can provide check and balance. Kayo ba, sa tingin nyo, yung Liberal Party at saka yung mga alyado nyo, you think you'll be the opposition? Or not necessarily? Not necessarily, pero yan yung dapat namin pag-usapan kung ano yung magiging role namin sa Congress. So, pag-usapan namin. Pag-uusapan nyo. Pero kailan kayo mag-usap? Nag-set na ba kayo ng meeting, sir? Wala pa. Nagpapahinga muna lahat. Pahinga muna lahat. But definitely, before June, kailangan yeah, of course. Magpapatawag before ba kayo the SONA. ng... Of course, before the SONA, dapat. Magkakaroon ba ng convention ang Liberal Party? Wala pang ganyan. Pero I think there will be one. Kailan, sir? Sa tingin nyo, sir, sino ang magiging opposition? Or sino ang opposition ngayon na nakikita natin? Is it really the Sara Duterte camp? Kasi in terms of principle, kasi yung liberal is parang left of center. Yes, diba? yes, sir, it's true. Duterte, yung kanilang parang rightist. Yes. And same as the Marcos. And same as the Marcos. So yan yung medyo, yan yung dapat pag-aralan, anong magiging position namin sa Congress. Total nakita natin na talagang kinaya yung magdala ng mga pangalan sa top 5 sa Senate. 20 million votes is not an easy task, sir. No? Pero are you seeing the Liberal Party joining the presidential elections again in 2028? Masyado pang maaga. Too early? Too early. Actually, hindi natin makita kung ano yung picture ng 2028 sa ngayon. Why? Kasi nga, magulo Magulo. Parang labo-labo yung gobyerno. Magulo talaga. So, after this, pag sink in na yung mga magiging role ng bawat isa, saka pa lang siguro magpe-prepare. Siguro, sir, pagpasok nyo ng Kongreso, may mga minamata na ba kayong mga committees na gusto nyong mag-join ulit? Well, of At course. ano-ano itong mga to? Of course, yung aking advocacy kasi for electoral and political reforms as a basic, yan yung basic para sa akin, para sa pag-angat ng bansa natin, na mabago natin yung sistema, yung mga yung anti-political butterflies, anti-political dynasty, yan yung mga pet bills ko So, yan yung pagtututungan ko. That's very interesting, sir. And I hope marami naman nag-yearn ng ganyang klaseng mga pagbabago. I've been fighting for that for 12 years. Hindi nakakapasa. Pero sabi nga nila, bakit mo pa tinutuloy?
Eh sabi ko, yan yung tama eh. We have to abide with the Article 23 of the Philippine Constitution. At naniniwala ako, there will be a time na magigising ang buong bayan. Isa sa dahilan kung bakit na paurong ang Pilipinas dahil sa tayo ay namomonopolize ng mga political families rather than ng mga talents na kailangan ng bayan And real public servants. public service. Alright, sir. Your message to your supporters at sa lahat ng mga tumulong sa iyong kampanya. Maraming salamat sa lahat. Alam ko, nagsakripisyo ang lahat. Ito yung eleksyon na nakita ko na talagang ang daming sumuporta, ang daming naghirap, ang daming nagsakripisyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Alright. Maraming salamat po Kong Egay Erice na magbabalik Kongreso and the best of luck sa inyo po at we hope for the best Thank sa you. inyong Thank you, pagbabalik George. Kongreso. Thank you. Alright.